Magandang araw at ito po ang ating panibagong update. Lumabas na nga ang kontratistigo sa witness ni Senator Risa Hontiveros at ibinuking ang totoong pagkatao ni alias David na umano'y apo ni Pastor Kibuloy, kadugo at minaltrato, binartolina at kung ano-ano pang pang-aabuso umano ang kanyang naranasan sa Kingdom of Jesus Christ na pinamumunuan ni Pastor Apollo Kibuloy. Sang katutak po ng mga allegation ang lumabas laban kay Pastor Apollo Kibuloy at dahil dyan ay nagkaroon ito ng sampina at kung hindi umano humarap sa pagdinig sa Senado ay ipapaaresto nitong si Hontiveros, mga kababayan natin. Ngunit nanindigan itong si Kibuloy na hindi ito pupunta sa pagdinig sa Senado, mapasa House of Representative man at hindi rin ito magpapahuli, lalong-lalo na may nakapatong umano na 2 milyong dolyar sa kanyang ulo. At ito po ang testigo na nagsasabi na kababata niya umano itong si alias David at ang allegation ay hindi totoo at ayon sa kanya, posibleng binayaran umano ito ni Hontiveros. Totoo kaya ito, mga kababayan po natin? Ako nga po pala si Sister Vanessa Reyes ng The Kingdom of Jesus Christ, the name above every name. And I've been here in the Kingdom Ministry for almost 20 years. Nais ko lamang pong iparating ang video na ito kay alias David o si Elias Terao III, na kilala rin sa tawag na Junjun Terao. Kami po ni Junjun Terao ay magpinsan buo. Magpinsan po kaming buo. Ang kanyang nanay at ang aking nanay po ay magkapatid. Pares po kaming lumaki ni Junjun sa Naga City sa Camarines Sur. So kilalang kilala ko po siya mula ulo hanggang paa. Junjun or alias David. Grabe naman ang kasinungalingan mo. During sa Senate hearing na ginanap ka makailan lang, nakuha mo pang magtago, nagmaskara ka pa, nagshades ka. Talagang tabon na tabon yung mukha mo. Pero sinabi mo na apo ka ni pastor. Ba't ka nagtatago sa maskara? Ba't di mo ilantad yung tunay mong mukha? Wala ka nanganghiya sa ginawa mo, di ba? Lahat ng mga sinabi mo sa Senate hearing, puro mga kasinungalingan. Ang dami-dami mong sinabing kasinungalingan. Number 1, hindi ka cameraman. Bakit? Dahil ako mismo, nabilong ako sa production department, sa post-production at kilala ko lahat ng mga cameraman during that year na sinasabi mo. O, pinahawak ka nga lang talaga ng wire, pero hindi ka cameraman. Masakit mga kababayan po natin na nabiston hindi naman pala ito cameraman, pinahawak lang umano ng wire ng camera tapos naging cameraman na ang kanyang claim dito sa pagdinig sa Senado. Naku, ano ba yan, Junjun? Tsaka, yung sinabi mo, minaltrato ka, binartolina ka, binaboy ka, with all the paiyak-iyak pa, Junjun, kilala kita, madrama baya jud ka. Grabe ka drama imong kinabuhi sa tinuod lang. Dapat, Senator or Risa Hontiveros, tinanong mo muna siya, madam, o kung halimbawa totoo yung accusations niya na binartolina, binaboy siya, bakit? Anong ginawa niya? Hindi ba reasonable yung sinabi niya lang na nakipag-text siya sa isang TV reporter sa ibang station, napagalitan siya kaya hindi na siya naging cameraman at nilagay siya sa Bartolina? Gawa-gawa lang yun. Ang totoo, marami siyang ginawang kalaswaan sa loob ng kingdom. Kami po kasi mga full-time workers, missionary workers ng Kingdom of Jesus Christ, tinuturuan po kami ni pastor na mamuhay na mayroong dignidad. Both men and women. Kaya sa kingdom makikita nyo ang mga dignified men and women. Bawal na bawal po sa isang full-time miracle worker ang gumawa ng mga makabundong gawain. Hindi ko na dito isasabi mga kapatid sapagkat di nyo ito masisikmura. Gawain ba yun ng isang full-time miracle worker? Dapat sinabi mo ang totoo kung anong ginawa mo. Ngayon ang tanong ko sa iyo, Junjun, magkano? Ano ang kapalit para magsinungaling ka? Sa tao, tumulong sa iyo,
sa taong pinakain ka, binihisan ka, pinag-aral ka, lahat ibinigay. Bakit ganun ang mga sinabi mo against kay pastor? Na noon, mga bata pa lang tayo sa paglilingkod. Grabe ang dedication mo. Grabe ang commitment mo. Siyempre na tayo dadaan ng kapagsubukan. Para nga tayo ay ma-purify, ma-sanctify, at ma-declare na totoong mga sons and daughters sa loob ng kaharian. Nag full-time miracle worker tayo, di ba? Pumasok tayo sa full-time ministry. Ako personally, I went full-time, not expecting anything in return. Hindi ako nag-expect ng kahit anong kapalit dahil ang aking mission ay makatulong sa gawain. Yung fundraising, hindi naman yan isolated lang na sa atin lang natin, tayo lang gumagawa niyan. Yun lahat ng mga simbahan, lahat ng organizations, meron silang iba't ibang kapamaraanan para sa kanilang fundraising. Bakit? Di ba kahit nung nasa elementary ka, nagtitinda ka rin nga ng kahit ano-ano, di ba? Sana may natitira pang kahit kaunting konsensya sa'yo. O siya ng kwento, accusations na hindi naman to totoo, Junjun. Naalala mo nung lumabas ka? Andito sa akin ang mga conversation natin, nagpapatulong ka sa akin na makabalik ka sa kingdom. Sabi mo pa sa akin, tulungan mo ako, Net. Gusto ko makabalik sa kingdom, gusto ko ulit maging full-time worker kasi ang buhay nandyan sa loob ng kingdom. O andito, ipopost ko lahat ng conversation natin. Naku, yan na po at bisto na nga itong si alias David o si kilala o sa totoong pangalan na si Junjun Tirao umano, mga kababayan po natin. Isa po sa mga witness na iniharap ni Hontiveros sa pagdinig sa Senado. So ngayong ilalabas pa umano nitong kanyang pinsan ang mga ebidensya, mga chat, messages na umano'y nagpapatunay na nagsisinungaling umano ito si Junjun or si alias David. Kahit hindi pa ipapakita ang kanilang pagmumuka, may mga taong sadya nakakilala po sa kanila at ini-expose po ang kanilang totoong pagkatao at hindi lang po alias at nilalabas ang kanilang pagmumuka para umano makikilala talaga at malaman ng taong bayan na hindi totoo ang kanilang ginagawang panira dito kay Kibuloy. So ang tanong nitong si pangalan nito, basta ang tanong niya magkano kaya umano ang ibinayad sa kanya? Posible kayang binayaran siya para magsalita laban kay Kibuloy? Magkano kaya? At syempre, kailangan niya rin ang proteksyon dahil syempre malaki rin ang impluwensya ni Kibuloy, napakalawak po ang kanyang network. Although magkaiba man po tayo ng paniniwala, magkaiba po tayo ng reliyon, pero syempre itong si Kibuloy ay may sarili siyang reliyon, may maraming tagasunod sa kanya at syempre dapat ay irerespeto po natin. Kaso dahil sa kanyang kanyang advokasya, so ang advokasya niya kasi mga kababayan po natin ay tapusin na nga itong grupo ng makakaliwa at itong mga salot umano sa ating gobyerno na sumisira nga ng ating gobyerno na ayon sa kanya ay pumapasok na ngayon sa ating gobyerno at itong si Risa nga umano ay isa sa mga kaalyansa, hindi man siya miyembro pero kaalyansa umano at itong tatlo nga na nasa House of Representatives na pilit ngayon na pinipenetrate nga itong House of Representatives. Isa rin yun sa rason na pinapaimbestigahan ngayon itong si Minay. Ngayong nalaman po natin itong kwento ni Junjun, kayo na po bahala ang magdesisyon kung maniniwala ba kayo dito sa kwento ni ate na isa umanong pinsan nitong si Junjun or si alias David na testigo ni Pastor Apollo Kibuloy. Sino-sino pa kaya ang mapangalanan at maibubulgar sa mga witnesses na inilabas ni Senator Risa Hontiveros. At haharap kaya itong si Kibuloy? Well, yan po ang ating dapat abangan. Bye.